Mainit na naman po ang usapin pagdating sa regulasyon dito sa United States. Marami po sa atin ang nakikipagsabayan sa crypto market at nakatitig po sa Washington. At may isang date na lumalabas po sa usapan ng community. At ang petsa po yan ay July 17. Sinasabing ito ay isang critical na araw para kay XRP at sa buong digital asset industry. Ang analyst po na si Dark Defender ay naglabas dito ng kanyang pananaw na ang petsang ito ang magtatakda kung tuluyan ng maisa sa batas ang commodity status ng XRP. Pero ano nga ba ang katotohanan sa likod nito? Sa video na ito, pag-uusapan po natin ang impormasyong ibinahagi ni Dark Defender dito at ang kontekstong ibinigay ng iba pang mga eksperto sa industriya para maintindihan natin kung ano ang aasahan sa mga susunod na buwan. At ayan, ang July 17 na ba ang decisive date para kay XRP? Sa kanyang post dito sa X ay sinabi po ni Dark Defender na July 17, Washington's back on clarity, the bill that writes XRP's commodity status into law. Ayon sa kanya, ang legislations na ito ay maaaring umabante na o di kaya ay mauudlot hanggang September. Ang mahalagang punto po rito ay ang kanyang pahayag na the positioning already happened. Ibig sabihin, ang mga malalaking players sa market ay posibleng nakapag-adjust na ng kanilang mga position bago pa man ang mismong araw na ito. Kaya sa tingin ko, ang pagbanggit po sa July 17 ay isang paraan para mapanatiling buhay ang interest ng mga tao sa legislative process. Pagdating sa mga batas sa US, madalas tayong makakita ng mga hype na petsa na hindi naman pala final vote. Sa aking pananaw, ang positioning na sinasabi ng analyst ay nagpapakita na ang smart money ay hindi na naghihintay sa resulta. Alam nilang ang direksyon ay papunta sa regulasyon. Hindi na ito usapin kung magkakaroon na ng clarity, kundi kailan. Ang July 17 ay nagsisilbi pong marker para sa atin para makita kung gaano kaseryoso ang mga lawmakers na tapusin ang debate na ito. At ayan, bakit po napakahalaga ng commodity status para kay XRP? Ang pangunahing tema ng mensahe po ni Dark Defender dito ay ang Clarity Act. Ayan. Ang layunin nito ay isulat sa batas na ang XRP ay isang commodity. Para sa mga hindi po masyadong pamilyar, ang classification ng isang asset ay malaking bagay. Ang pagkakaroon ng malinaw na status ay nag-aalis po ng uncertainty. Sa nakalipas na mga taon, sa XRP ay dumaan sa matinding legal at saka policy debates. Kaya para sa akin, ito ang missing piece ng puzzle. Ang institutional participation at market confidence ay nakasalalay sa kung gaano kalinaw ang mga rules. Kung walang clarity, ang mga malalaking kumpanya ay magdadalawang isip na mag-invest o gumamit ng technology ni XRP. Pero kung magiging commodity ito sa ilalim ng batas, parang nabigyan ito ng green light para sa mass adoption. Ang Clarity Act ay hindi lang tungkol sa XRP. Ito po ay tungkol sa pag-legitimize ng buong industry. Kapag sinabi ng gobyerno na ito ay commodity, tapos na ang usapan. Iyan ang regulatory certainty na hinahanap ng bawat investor. Ngayon ay ano nga ba ang magaganap sa July 17 na yan? Dito tayo magiging objective. Pagkatapos kumalat ng post ni Dark Defender, nagbigay ng karagdagang context ang isang community member na si Andrew French. Yan, highlight lamang natin itong si Andrew French. Yan, nilinaw po niya na ang July 17 ay hindi isang congressional vote. Sa halip,
Ito ay isang field hearing na inorganisa ng US House Financial Services Committee's Subcommittee on Digital Assets, Financial Technology, and Artificial Intelligence. Ang haba. Ang title ng event ay Building the Future of Finance, How the Clarity Act Unlocks Innovation. Layunin nito na magkaroon po ng usapan, testimony at examination ng batas. Hindi ito ang final legislative decision point. Kaya ito po ang aking opinion dyan. Napakahalaga na malinaw ito sa atin. Minsan dahil po sa social media, nagkakaroon ng maling expectation na kapag may date, may big move o malaking galaw agad sa presyo. Ang field hearing na ito ay para po sa momentum. Kaya ang masasabi ko po, kahit hindi ito botohan, napaka-importante nito. At ang tanong ay bakit? Dahil dito magaganap ang pag-usap ng mga eksperto at mga mambabatas. Dito nila ipapakita ang suporta para sa innovation. Ang pagkakaroon ng ganitong event ay nagpapakita na ang Clarity Act ay hindi po natutulog. Kaya para sa akin, ito ay isang progress check na kailangang bantayan para makita kung gaano pa kabilis ang takbo ng batas. Ngayon ay nasaan na ang Clarity Act sa Senate. Alam po natin na ang Clarity Act ay nakapasa na sa House of Representatives na may bipartisan support. Ibig sabihin, nagkakaisa ang mga partido na kailangan na ito. Ngayon, ang usapin ay nasa Senate Banking Committee na at naghihintay ng susunod na hakbang. Ang susunod na major milestone ay ang Senate floor vote na hanggang ngayon ay wala pang schedule. Ayan ang aking opinion. Ang Senate ay kilala na mas mabagal at mas masusing mag-review kaysa sa House. Kaya ang masasabi ko po ay ito ang tunay na bottleneck. Pero huwag kayong pangunahan ng lungkot dahil ang batas ay nakarating na sa ganitong level. Isa pong malaking tagumpay ito. Ang market ay tila nakatutok na sa kung magkakaroon ng sapat na support sa Senate. Kaya ang aking pananaw, hanggat walang hard schedule para sa floor vote, ang market ay mananatili sa wait and see mode. Pero ang katotohanan na ang usaping ito ay buhay pa rin ngayong taong 2026 ay isang napakagandang senyales na ang Clarity Act ay nasa radar na ng mga pinaka-maimpluwensyang tao sa Washington. Ngayon, maaari nga bang magkaroon ng delay hanggang September? Yan. Ang aking opinion bilang isang market observer, ang delay ay hindi po palaging bad news. Minsan, ang delay ay kailangan para mas mapaganda ang provision ng batas. Kung kailangang hintayin hanggang September para masiguradong bulletproof ang Clarity Act, ay hindi na mababago ng kahit sinong regulator. At bakit hindi? Ang masasabi ko po ay mas mahalaga ang quality ng batas kaysa sa bilis nito. Ayaw nating magkaroon ng minadaling batas na magkakaroon po ng butas. Ang pag-aabang natin ay bahagi ng proseso. Ang market participants ay dapat sanay na sa ganitong ebb and flow ng politika. Ngayon ay paano po naapektuhan ang market sentiment ng mga ganitong balita? Kapag may mga ganitong balita, natural na magkaroon ng volatility. Ang mga traders ay nakatitig po sa mga dates at gumagawa ng galaw base sa expectations. Kaya masasabi ko po, ang market sentiment ay parang pendulum. Minsan sobrang excited, minsan sobrang takot. Kaya ang masasabi ko po para sa atin ay huwag mag-react sa bawat headline. Ang pag-unawa sa legislative process na ito ay isa pong marathon at hindi po sprint. Ang magliligtas po sa atin, ito po ang siyang magliligtas sa atin sa mga unnecessary stress. Kaya ang pagkakaroon ng balita mula kay Dark Defender o sa iba pang analyst ay guide lamang natin.
ang decision making ay dapat nakabase po sa mas malawak na larawan. Ang sentiment ngayon ay cautious optimism. Alam ng lahat na malapit na ang clarity, pero handa ang lahat na maghintay hanggang sa maisabatas na talaga ito. Ngayon ay ano naman ang dapat nating abangan sa mga susunod na buwan. Ayan, ang July 7, lalo na ang July 17. Habang papalapit po tayo sa petsang ito, ayan, ay ano naman ang dapat nating bantayan. Siyempre, una ang mga pahayag ng mga senators tungkol po sa Clarity Act. Pangalawa ay ang mga updates mula sa House Subcommittee. Kaya para po sa akin, ang pinaka dapat bantayan ay ang bipartisan unity. Hanggat nakikita nating suportado ito ng parehong partido, malaki po ang tsansa na magtagumpay tayo. Kaya ang aking pananaw ay manatili po tayong updated pero panatilihin po natin ang ating long-term view. Sa XRP ay nandito para manatili at ang regulasyon ay ang huling hadlang para sa mas malawak na pagtanggap nito. Kaya wag nating kalimutan na ang pagiging commodity ay isang malaking win para sa decentralization. Ang mga susunod na buwan ay magiging makasaysayan para sa mundo ng crypto. Kaya maghanda po tayo para sa anumang outcome dahil sa huli, ang innovation ang palaging nananalo. At sa kabuuan, ang July 17 ay isa pong mahalagang petsa para sa ating lahat. Bagamat ito ay isang field hearing at isang botohan, ang usaping ito sa loob ng House Subcommittee ay magtatakda ng tono para sa susunod na mga buwan ng debate sa Senate. Ang Clarity Act ang susi para sa commodity status ng XRP at ang pagtutok natin dito ay nararapat lamang. Ang analyst na si Dark Defender dito ay nagbibigay ng matinding focus at tamang-tama lang na manatili tayong maalam sa bawat galaw ng mga mambabatas. Ang proseso po ng batas ay hindi mabilis, pero ito ay gumagalaw. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panunood. Maaring panoorin na rin po ninyo ang recommended video natin dito sunod.